Okay, funny. Nakakatawa yung thumbnail natin, ano? Jesus killing Satan. Well, while yan ay po ay totoo, hindi po sa ganyang paraan. Ganito. Yun yung pagpuksa ni Jesus kay Satan. Wala pong battle. So, mali yung mga titles natin sa Bible na The Battle of Armageddon. Anong tawag ko po dyan? The victory of Jesus. And our victory also. Dahil tayo po yung nasa likod ni Jesus. Okay? Ngayon, I want you to prepare yourselves dahil medyo maselan tong topic natin. Ano nga bang kahihinat na namang hindi mananampalataya? May nag-comment po kanina, nagbanggit siya ng pangalan ng mga religion na hindi naniniwala sa literal na hell. Naniniwala ang mga kultong yon, ang mga kultong yon naniniwala sa soul sleep. Bagay na hindi kailanman itinuturo ng Biblia. Makinig po kayo, maski sa Old Testament, the Bible never teaches soul sleep. Ang tao may kaluluwa, may espiritu. May katawan, kaluluwa, espiritu. Parang ang Trinity, 3 persona sa iisang Diyos. Our God is one, but 3 persons. Okay? So, our God is 3 in 1. Diba? So, ganun din tayo. Tayo ay 3 in 1 din. Mahirap papaliwanag, pero ayan po ay mystery. So, huwag mong anuhin ang iyong utak. Huwag mong kultahin diyan. Dahil walang mangyayari sa'yo. Mabubuwang ka, masisirang ulo mo. Madala ka na sa mental hospital. Okay? So, gusto ko pong sabihin po sa inyo ang isang katotohanan. Ang mga unbelievers during that time, ito po kasi, pagkatapos nitong senaryong yan, nasa thumbnail natin, the victory of Jesus over Satan in all his armies, no? Ito yung mga nagtatangkang labanan si Jesus Christ. Ito yung mga pinuno sa mundo na gustong labanan si Jesus Christ sa kanyang yung mga, kasi alam nyo, ito bago po mangyari yan, yung mga tao during the millennial reign, magkakaroon ng mga anak. Alam nyo ba yan? So, magkakaroon sila ng mga anak. So, ibig sabihin, namamatay din sila. So, kailangan nila ng kaligtasan. Diba? Pero ang masaklap, maski nandoon na si Jesus physically sa Jerusalem, nandito na sa lupa kasama na, nandun pa rin po yung talagang may mga tao pa rin na talagang pipili kay Satan. Paano mangyayari yun? Di ba sa 1,000 years si Satan ay tahimik? No, hindi ba pakakawalan siya ng sandali? Nung pinakawalan siya ng sandali, pagkatapos ng 1,000 years doon, magkakaalaman doon yung mga anak ng mga mortals. Kasi may mga mortals po during that time, may mga glorified body, pero may mga mortals din po. Kasi may mga nakasurvive sa Great Tribulation, kasi pasok agad sila doon sa millennial reign. Diba? So, may mga isisilang na mga bata dito sa tinatawag nating millennial rin ng Panginoong Jesucristo. Pero right after that, kakawalan sandali si Satan para man-deceive, para man-daya. Ako, nung nabasa ko dati, sabi ko, Lord, ba't pakakulan mo pa naman? Ayos na sana. And then, naisip ko na, syempre, ang Panginoon gusto niya magdesisyon ng tao sa Kanya. Oo nga naman, di ba? Tayo nag-decide tayo para kay Jesus. Gusto niya yung mga taong yan, na mga pinanganak na yan, magdesisyon din para kay Jesucristo, kay Jesus. Pero ang problema, nung pinakawalan sa mandali si Satanas, marami pa rin ang kumampi kay Satanas. Marami pa rin ang nag-side kay Satanas, kay Satan. Kaya yan, sila po talaga yan. So ang mangyayari ngayon yan, pag natapos na po yung final battle na yan, no? O kung battle man ang tawag dyan, o di ba? Dalawa yan may battle yung papatayin si Antikristo, pagkatapos na magkakaroon ng 1,000 years, tapos may panibago na naman po ito. Yung pinakahuli na po ito, ultimate na po ito, yung sinasabi ko. Mabubuhay yung mga namatay na mga unbelievers lahat. Mula noon, panahon ni Adan at Eva, hanggang sa kapanahonan yan sa tribulation ng mga nagpasaway sa Panginoong Hesus. At sila ay bibigyan ng katawang literal tulad nito. Itap po ninyo ang mga kamay nyo. Yan. Ganyan. Merong kamay. Tangible. May mga mata. Lahat. Kompleto. Tapos, bubuhayin sila. Tapos, sabay-sabay silang itatapon ng buhay sa Gehenna Hell. Literal fire. Would you believe that? That's a literal fire.
Akala ko ba ang Diyos ay mapagmahal? The Lord is compassionate. The Lord is love. Okay, fine. Yes, tama ka. That God is love. Kaya nga niya ipinadala si Hesus Kristo para mamatay sa krus kasi He is love. Pero ang problema, mga tao pasaway, iba ang pinili nila. Mas gusto nilang piliin yung kanilang landasin kaysa yung landasin nga naman ng Panginoong Hesus Kristo. So, yan po ang nangyari. So, yan gusto ko pong sabihin po sa inyo. Malungkot ang kahihinatnan ng mga hindi mananampalataya. Kaya while there is still yet time, accept Jesus now. Bye-bye.